Okay mga ka-trigger, it's me again, Pinoy Firearms Instructor, na gunsmith din naman. At palagi ko sinasabi, huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range. 20 years na ako dito bilang isang firearms instructor gunsmith. Okay, at bago tayo bumati ay gusto ko munang basahin ang katanungan ni Elimar Time. Okay, ang sabi niya, maraming salamat sir sa patuloy na pag-share ng info. Itanong ko lang, Sir Elmer, kung normal ba na merong kunting alog ang ejector nga M1911. Meron pong kunting play sideways at kunting play din up and down ng ejector. Sana mapansin niyo po ang aking katanungan at mabigyan ng kasagutan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. So, ang gusto niyang malaman na itong ejector na may kalog. So, bago natin sagutin yan, ako muna ay babati ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa mga FW, sa mga panikay ng mundo. Dalangin ko tayo ay iligtas sa mga aksidente, kapahamakan at ingatan natin ating mga sarili na huwag tayong magkasakit. Ayan, at gusto ko rin magpasalamat sa lahat sapagkat tayo ay nadagdagan at tayo ay umabot na ng megit na 32K na mga subscribers, at maraming salamat sa mga patuloy ninyong panunod at sa mga ganda ninyong comment, at lalo akong sinisipagan na gumawa at sumagot sa inyong mga videos. Ayan, at gusto ko pasalamatan ang lahat ng mga nanonood at lalo tigit ang hindi nag-skip ng ads sapagkat like ko sinasabi, tayo isang charity vlogger, may tinutulungan na 6 na estudyante na mga tinutulungan nating mga mag-aaral na mga single parent ang mga magulang. Ayan, at gusto kong pasalamatan si Architect Arnel M. Salvador. Shoutout sa iyo, Architect Arnel, na nagpaabot sa atin ng tulong na malaking halaga para sa ating mga estudyante rin yan. At yan din kay Alfredo Isidro at sa nagpakilalang Ordicify. Maraming salamat sa inyong tulong at magagamit natin yan sa ating mga estudyante sa kanilang pambili ng kanilang mga school supply sa darating na pasukan. Ayan, ako ay isang charity vlogger na ang kinikita ko ay hindi ko ginagamit ang ating mga beneficiary para kumita sa YouTube. Manapay ang ginagamit ko yung ating maliit na kaalaman na nakakatulong pa tayo sa pagtuturo, at ngayon ay nakakatulong naman ang YouTube channel sa atin na ang ating kinikita ay binibigay natin sa ating mga estudyante. Sapagkat ang kinikita naman natin bilang firearms instructor dito sa Kuwait ay sobra naman sa ating pamilya. So, napagparal tayo ng 4 na anak, time naman na tumulong naman tayo sa ibang medyo hirap. Okay, ayan, at maiksi lang naman itong topic na to. Ang sabi ni Elimar, ang pangalan niya, Elimar, okay? Itong kung normal ba na ito ay may alog. So, ang masasabi ko diyan ay hindi man normal yan. Dapat ito wala itong alog. Bakit kanyo? Although yan ay nagpapangsyon pa sa ngayon, darating ang panahon na palaki ng palaki ang alog niyan. So, baka dumating na kung kailangan mong nasa emergency na, ay doon naman magmalfunction yung iyong gamit. So, habang maaga pa, ay gawan mo na ng paraan para yan ay hindi umalog. Ang sabi niya ay up and down, may alog. Ibig sabihin yan, yung kanyang pin, may pin niya na maliit dito. Dito meron niyang pin. Baka putol na, i-check mo. Baka hindi na yung pin ay putol na, at bakit yan ay may up and down na alog. Baka hindi naman yan matatanggal pag nasa loob dahil naipit yan ng slide. So hindi yan normal. At yan ay sa katagalan nga, tulad na sinabi ko yan, ay palaki ng palaki hanggang sa magmalfunction na yan. Sa ngayon, maliit pa, wala pang problema. So, kung wala kang pambili, kung wala ka pang pambili sa ngayon ng pampalit, ang pinakang mabisang pamamaraan dyan, gamitan mo muna ng epoxy.
steel epoxy. So, gawin mo, linisan mong mabuti, ugasan mo ng alcohol. Okay? At, ang gawin mo, tuyuin mo, tapos magtimpla ka ng konti. Kasi may dalawang paa yan eh. May dalawang paa yan. Lagyan mo yung butas. Lagyan mo yung butas at saka yung pinakang paa. Saka mo ngayon siya ipasok. At checkin mo yung pin kung yan ay luwag na o putol na. Bakit yan ay baka wala nang ang pin yan. Bakit yan ay may, kasi kung yan ay may up and down side, baka yung pin niya ay wala na o naputol na. So, at baka pati yung paa niya na may butas na ganun, ay baka putol na rin. So, maganda yung ma-check natin. Huwag nating palakihin pa yung sira. Checkin natin, tanggalin natin, tingnan natin mabuti. At yung paa niya na maliit, kung ikaw ay matyaga naman, pwede mo siyang pawildingan ng kahit tanso. Acetyl tanso. Okay? Pagkatapos ay kung magaling kang magkikil, gamit ka ng needle file, kikilin mo yon ng pabilog. Kailangan magaling kang magkikil. At sukat-sukat ka. Okay? Dahil yun ay tanso, pwede mo naman kahit medyo sikip. Huwag naman yung sobrang sikip. Pag sukat mo naman, babakat naman yung tanso na yun. Babakat yung tanso kung alin doon sa parte na yun ang pwede mong bawasan pa. Bawas ka ganun. Trial and error. Okay, yung pinakampaan nun. At yung butas nun, kinakailangan, pag butas mo, pag nakalagay na, saka mo ngayon sundahin ng barina dun sa butas niya. Para sintro-sintro yung butas niya. Pag nakakabit na ng eksaktong tama-tama na, mahigpit na siya, saka mo ngayon butasan dito ng eksaktong barina. Huwag yung malaking barina, yung maliit lang na barina yun. So, at saka, meron kang pin na eksaktong-eksakto din yung pin. Okay? Pwede kang gumamit ng mga spring wire. Mas matigas na pin, mas maganda. O kung walang-wala, yung pako na eksakto. Pero wag yung maluwag. Okay? Na pin. May pin yan na maliit dito. Sinusubukan kong tanggalin ito. Mahirap tanggalin. Tinatanggal ko. So, hindi ko na tinanggal. Baka magka-diferensya pa. Wala naman itong sira. Gusto ko sanang tanggalin. So, hindi matanggal. So, dapat talaga ito, wala itong alog. Yun ang masasabi ko. Ngayon, kung sinabi ko sa iyo na, okay, walang problema yan. Pumuputok naman yan. Siyempre, may alog na yan nga eh. Walang problema sa ngayon. May alog na. Ginagamit mo pa. O, di palaki ng palaki ang alog nun. So, hindi ako nag-advise ng ganon. Na, kumbaga, i-advise ko, sige, pumuputok pala naman eh. Walang problema yan. Hindi ganon. Pag may nakita kayong konting problema sa na hindi, maganda yun, nagtatanong kayo na konting problema, pumuputok pa naman eh. O, okay pa yan. Pumuputok ngayon, nagka-emergency ka ngayon, kailangan mo yung baril mo. Isasalba mo ngayon ng isang buhay, o buhay mo ang isasalba mo, ngayon ay nagmalfunction pa yan. Nako, di konsensya ko pa. Dahil hindi ko ikaw napayuhan na ayusin mo. So, ayusin mo na yan. Ganon talaga. So, bilang isang firearms instructor at pinangalagaan ko aking mga subscriber, yan palagi ang sinasabi ko. Pag may kaunti kayong nakita sa inyong baril, magtanong kayo, walang problema. Sasagutin natin yan kung ano magandang gawin dyan. Okay, tanggalin natin yung kalog. Mas maganda na yung kalog. Sinabi mo, normal ba yan? Hindi po yan normal. Ang yan ang masasabi ko. Yan, kaya, ganun lang. Katulad ng sinabi ko, kung hindi mo kayang pabildapan yan, lagyan mo muna ng epoxy. Okay, at makakatulong din yan. Ang epoxy po ay hindi po yan permanenteng solusyon. Pamandali, baka pag kumalog uli yan, ulitin mo na naman kung sakaling kumalog na naman. Pero kung yung pabibildapan mo ng tanso yan, at magaling kang magkikil, okay, ang pag-build up naman ng tanso niyan, hindi naman yung lahat na yun ay patatamaan ng apoy, yung paalang na yun. Kung ako yung nag-build up niyan, yung paalang na yun ang patatamaan ko ng apoy para hindi mabaga lahat yun. Yun lang sa magwi-welding.
dapat medyo magaling din yung mag-wielding kasi baka pag winildingan ng tanso, kumalat yung tanso, mahirapan ka naman ngayong yun ang problema dyan. Kung baga, papatakan lang ng kaunting tanso yung paano yun kasi halos ganito lang kalaki yun na maiksi lang, ganun lang yun. So, papatakan lang ng kaunting tanso yun. Tapos yung kikilim mo na. Okay, ganun lang. Kung naman, kung hindi mo kaya ng tanso, makakatulong din kahit tingga. Malaking tulong yun, pero hindi kasing tibay yun. Okay, mas matibay naman yung kaysa sa epoxy. At yun ay kahit sikip, pwede mong pilitin yun. Kahit masikip yun, kasi tanso lang, tingga lang yun Pwede rin yun. Kung ano yung kaya ninyong gawin, mamimili ka. Epoxy, tingga, tanso. Yun. Pwede rin ng silver, mga ginagamit ng mga gumagawa ng frigidaire. Papatakan mo ng ganun. Mas madaling kumapit yun. Yan, may na tayong 11 minutes lang, hanggang 10 minutes lang tayo. Ilang masasabi ko sa inyo at sana may natutunan kayo sa aking maliit na kaalaman. Ilang masasabi ko. At kung meron pa kayong nalalaman na remedy na madali, pinakamaganda talaga magpalit. Kung wala pa kayong pampalit, di ganun lang muna talaga ang gagawin. Kung wala kayong pera, pambili. At yung pinakamatipid na pamamaraan ng ating gagawin. So, ayan. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo kahit maliit lang. At sana kapulutan ninyo ng kaunting kaalaman ang aking tinuturo. Maraming salamat sa inyo and God bless us all. Thank you very much.